Good morning mga preno. Ngayong umaga, ika-8 linggo ng ating tanim na talong. So mag-aabono tayo. Papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa pag-abono ng 8 weeks old na talong. So medyo malalaki na sila, no? Umpisa na silang namumulaklak. Ayan. So may umpisa na bulaklak. Malalaki, malulusog. So ang gagawin natin ngayon, mag-aabono tayo ng may halong 060 na para sa pamumulaklak. Ito nagumpisa ng mamunga. Ayan, oh, may maliit na siyang bunga. So kailangan na nating mag-abono ng may dagdag na 060 para sa magandang pamumulaklak niya. Okay. So ang kailangan natin ay itong 16 liters na tubig. Itong urea, isang takal na sardinas, itong urea, tutunawin natin dito sa tubig. Ito complete fertilizer, isang takal din. Saka ito importante, 060 para ito sa pamumulaklak ng ating tanim na talong. Ito isang takal din. Yan, isang takal ng lata ng sardinas. So halo-haloin lang, no? Haluin natin hanggang sa tuluyan siyang matunaw. Medyo matagal matunaw itong complete fertilizer. Tiyagaan lang, no? Hanggang sa matunaw siya. So disclaimer lang, no? Hindi tayo yung pangmalakihan talagang may taniman ng talong, kasi bukod sa pagtatanim may trabaho din tayo. Kaya lang pagka medyo day off natin, wala tayong ginagawa, magtatanim din tayo para hindi masayang yung oras natin. May mapaglibangan tayo dito sa ating bahay, backyard lang, para makalibre lang tayo ng ulam. Hindi na tayo bibili dun sa palengke. Okay, ganun lang. Mas maganda gumamit tayo ng kahoy, no? Panghalo, kasi medyo makati siya. Halo-haloin lang, tiyaga-tiyaga lang. Sa umaga maganda pasyal-pasyalan din natin, no? Dahil may mga hayop na kumakain sa dahon. Pagka umaga, kayang-kaya nating pisilin ito, hindi pa nakakalipad pagka umaga pa. Pagka medyo tanghali na, nalipad na yan pag nakakita ng tao. Yan, sinisira nila yung mga dahon. Kaya pagka umaga, kailangan nating pasyal-pasyalan yung tanim natin. Tingnan kung wala bang mga kulisap dyan sa mga dahon.
tingnan natin yung mga dahon, no, yung medyo may biglang may kakaiba. Ito parang malanta siya, mura pa naman siya, bagong dahon. Ibig sabihin yan may uod dito sa puno, kaya tanggalin na natin ito para hindi na siya makahawa doon sa ibang dahon. So natunaw na, natunaw na yung abono natin. Ang gagawin natin, kuha lang tayo ng tig 3 lata. Buhos natin dito sa malapit sa puno, no, paikot lang. Ito 3 lata, 3 lata lang. Huwag na masyadong malapit sa may puno dahil yung ugat niya nandito na. Nakakarating na yan dito, yung dito banda sa may mga kalahating roller o mga 6 inches. Nandiyan na yung mga ugat niyan. 3, no, lagyan natin sa bawat puno. So sa kalagitnaan pala nitong mga tanim nating talong, nagtanim din tayo ng luya. Sinubukan lang natin kung sakaling maganda ba. Sinubukan lang natin. Sa bawat gitna nito may tanim din na luya, para pagka wala na yung talong ilang buwan, may maiiwan namang luya naman kagad. Sabay silang tinanim natin, parehas ang edad niyan, magdalawang buwan. So natapos na nating maabunuhan lahat, no. So mag-update tayo ngayon doon sa tinanim nating lakatan sa pamamagitan ng propagation. So ito yung lakatan na tinanim natin nung mga 9 months ago, no, via propagation. Ayan, namumunga na siya. Hindi man ganong kagandahan ng resulta, pero namumunga siya. Ayan, oh. Medyo payat nga lang dahil siguro sa marami siyang kakompetensya dito. Ayan, oh, may puno ng nyug, mangga, halo-halo na ang tanim natin. Kaya siguro hindi masyado siyang maganda dahil yung mga ugat ng nyug nakakarating din dito sa mga puno ng saging. Kaya mas maganda talaga ang saging ay itatanim natin doon sa mga open area, yung walang mga puno ng nyug o puno ng kahoy. Pero ganun pa man, namumunga siya, no. Ayan, oh. Maganda talagang magtanim tayo, mag-alaga ng mga hayop, dahil nakakatanggal ito ng stress, lalo na pag yung trabaho natin ay nasa city, napaka-traffic, pagod, stress. Tuwing may mga bakante tayong araw na day off natin, mas maganda magtanim na tayo. Bukod sa nakakatanggal ito ng stress, may makukuha rin tayong mga bunga nito. Libre na pangkain, no. Pwede rin ibenta yung iba kung sobra-sobra naman yung ani. Pwede rin pamigay sa mga kapitbahay, ganun. So nakakatulong tayo. So hanggang dito na lang at happy farming. Ingat po tayong lahat, mabuhay.